So ang pag-uusapan nga natin ngayon, ay ang bakbakan naman, sa pagitan ni Saitama laban kay Rover at Nyan, na parehas na may disaster level, Dragon. Matapos ng talunin ni Zombie Man si Pureblood, at tapusin ni Super Alloy Dark Shine si Bob God, ay ipinakita na din, ang pagpasok si Saitama, sa loob ng Monster Association. Nakaramdam nga ng pagyanig si Dark Shine matapos niyang talunin si Bob God. Inisip nga nito, na baka may kalabang mga cadre, ang ibang mga S-Class hero na kasamahan niya. At nag-shift nga ang panel, dito kay Saitama habang naglalakad nga ito, ay nakasalubong nga niya, ang overgrown Rover, tumahol nga ito ng malakas, para takutin si Saitama. Wika naman ni Saitama, na kanina daw mga halimaw ang hamarang sa kanya, ngayon naman daw ay aatakihin siya ng isang misteryosong dambuhalang aso. Tanong pa nga ni Saitama, na ano daw ba ang ipinakain dito, bakit sobrang laki daw ng kaharap niyang aso? Delikado daw ito pag hinayaang makatakas at pag-alagala sa labas. Dito na nga nag-charge si Rover mula sa kanyang bibig, at handa nang atakihin ang ating bida. Habang iniisip nga ni Saitama, na sana makita nila ang nagmamay-ari kay Rover. Nang biglang ang umatake ng malakas si Rover kay Saitama, sinabi pa nga nito. Natahol pa daw ng tahol si Rover kapag nagkakatinginan daw sila sa mata. Patuloy nang pinapatigil na ni Saitama si Rover, ngunit hindi ito nakikinig. Kaya naman tumalon na si Saitama sa itaas ni Rover at sinabi ang sikat na katagan na inuutos natin sa ating mga alagang aso. Ang salitang, sit. Sabay sapak nga ng malakas sa mismong ulo ni Rover. Sa pagtalsik nga nito, ay makikita natin, sobrang lakas talaga ng impact, at gumawa ito ng malakas na shockwave at paglindol, sa buong Monster Association. Ikinagulat nga ito ng ibang mga S-Class hero at mga cadre, sa loob ng Monster Association. Tulad nina Zombie Man, Pig God, Homeless Emperor, Puri Prisoner, Flashy Flash, Tatsumaki, Silver Fang, Bomb at Fubuki, nina Atomic Samurai, Farer Ugly, Gyoro, Black Sperm, Nyan, Child Emperor, at Amay Mask. Pati nga sa labas, ay umabot nga ang malakas na pagyanig ng Monster Association, sa pagsapak ni Saitama kay Rover. Wika nga ni Mr. Sekangar, na si Child Emperor lang daw ang kanyang contact sa loob, at wala na daw silang contact, sa iba pang mga S-Class hero. Habang naghuhugas nga si Genos ng mga pinggan, ay naramdaman din niya ang malakas na pagyanig sa kanilang apartment. Inisip nga niya, na baka ang kanyang Master Saitama ang gumawa ng ingay at pagyanig. Habang si Nyan nga, ay nakasilip sa maliit na butas at pinagpapawisan nga ito sa sobrang takot. Nasaksihan din ni Nyan, kung paano sinuntok ni Saitama si Rover. Nagtataka nga siya, kung sino si Kalbo, at paanong natalo si Rover sa isang suntok lang. Kaya naman dahan-dahan lumabas si Nyan sa butas, at wika pa nga nito, nagagawa daw siya ng sipresang atake mula sa likuran ni Kalbo. At nang makapunta nga si Nyan sa likuran ni Saitama, ay agad niya itong inatake, gamit ang kanyang mga kalmat na tinawag niyang Feline Retribution. Ngunit tila umusok lang ang ulo ni Saitama, sa mga kalmat ng isang dragon level. Kaya nga pagtalikod ni Saitama kay Nyan, ay sinabi nga nito, na pagkatapos daw ng aso, ay pusa naman daw ang umatake sa kanya. Makikita rin natin, na plakdan na nga si Rover sa harapan ni Nyan. Sa sobrang takot nga niya, na di tumalab kay Saitama ang mga kalmat niya, ay dali-dali nga itong tumakbo palayo kay Saitama. Inisip nga niya, na papatayin na siya ni Kalbo, kailangan na daw niyang tumakbo palayo. Wala daw rason para isakripisyo niya ang kanyang buhay, para sa Monster Association. Habang si Saitama nga ay nagtataka, bakit puro mga hayop daw ang ilalim ng bahay niya. Imaginean mo na lang, na ang na dragon level, ay mga hayop lang ang tingin dito ni Saitama. Grabe na talaga itong si Kalbo. Dagdag naman niyan, na bahala na daw ang ibang mga cadre, na lumaban kay Saitama, basta siya daw, ay tatakas na sa eksena. Mahilig talagang tumakas si Nyan sa mga malalakas ng kalaban, tulad na lang ng pagtakas niya, nung nakaharap niya si Puri Prisoner. Anyways, after nga marinig ni Gyoro ang malakas na pagyanig, ay naramdaman nga niya,
na nawala na ang presensya ni Rover. So inisip niya na natalo na ang isa sa kanilang mga dragon level. Kasabay nga nito, ang pagdating ni Tatsumaki sa harapan ni Gyoro. Tinanong nga ni Tatsumaki kung si Gyoro daw ba ang boss ng Monster Association. Nais nga ni Tatsumaki na rekta ng kalabanan ang boss ng mga kalaban upang matapos na agad ang serye. Anyways, sagot naman ni Gyoro na masaya daw siya sa pagdating ng Hero Association sa Monster Association. Welcome daw ang lahat ng hero sa loob. Pero si Tatsumaki daw talaga ang nais niyang makaharap sa lahat ng S-Class hero. Ang pangalan daw niya ay Gyoro, ang military advisor ng Monster Association, at ang nag-iisang gumawa or founder ng bagong mundo ng mga halimaw. Wika naman ni Tatsumaki na wala daw siyang pakialam sa kung ano man ang makakalaban niya. Tanong niya lang na kung siya daw ba ang boss ng mga halimaw. Sagot naman ni Gyoro, mamatay ka na, Tatsumaki. Kasabay ang bigla nitong pag-atake kay Tatsumaki ng mga naglalakihang mga bato. Alam naman natin guys, na psychic powers din ang kapangyarihan ni Gyoro, kaya gustong-gusto rin niyang makaharap si Tatsumaki. Susunod sa ating chapter. At dito na nga nagtatapos ang chapter natin for today. Maraming salamat sa panunood. Paalam. Peace. Don't doubt it, don't doubt it. I know it. I'll fight it, I'll be transformed. When fire's at my feet again, and the fortunes all start sizzling, whispering, you're out of time, but still I rise. So let's say no